Magandang gabi, Batangas. Ako po si Alvin Remo at narito ang mga balita sa Palakat Weekend News. Iprinisenta ng mga pinuno ng iba't ibang tanggapan ng pamahalang lungsod kay Mayor Beverly D. Macuja ang mga nakamit na karangalan ng mga ito sa iba't ibang larangan. Kabilang dito ang Outstanding NGAS and E-Budget System User Entity Award dahil sa kahangahangang paggamit ng lokal na pamahalaan ng Electronic New Government Accounting System at Electronic Budget System. Nakapagsumite ang pamahalaang lungsod ng 2023 year-end financial statements at iba pang reports ng walang mali at mas maaga kaysa itinakdang due dates ng Commission on Audit o COA. Ginawaran din ng Batangas City ng NGAS Collaborator Contributor Award bilang pagkilala sa aktibong pakikisa at kooperasyon sa COA at sa mahalagang kontribusyon nito upang patuloy na mapaunlad ang Electronic New Government Accounting System. Ang nabanggit na mga parangal ay pinagkaloob ng Government Financial Management Innovators Circle Incorporated. Tumanggap naman ng plaque of recognition ang City Treasurer's Office na nakakuha ng ikatong pwesto sa mga lungsod sa buong Region 4A Calabar Zone para sa 2023 Local Revenue Collection in nominal terms mula sa Bureau of Local Government Finance. Tinanghal na second prize winner ang Batangas City sa mga kwentong klimalikasan tungo sa katatagan, a Climate and Disaster Resiliency Recognition Award. Iprinesenta din kay Mayor ang LGU's For Equality Award na iginawad sa pamahalaang lungsod bilang pagkilala sa pagsusulong nito ng gender transformative at feminist governance. Gayon din ang mga trophy na natanggap ng Batangas City Volleyball Teams Boys and Girl na kapwa nagwagi sa Governor Dodo Mandanas Friendship Cup Inter-LGU Volleyball Tournament 2024. Binigyan ng pagkilala ng City Health Office at Batangas City AIDS Council ang mga barangay, Sangguniang Kabataan Councils, pribadong samahan at mga institusyon sa World AIDS Day Celebration noong December 5. Ginawaran ng Certificate of Recognition ang 22 barangay na naging katuwang ng AIDS Council sa pagpapatupad ng mga programa upang mapigilan ang pagdami ng kaso ng HIV/AIDS sa lungsod. Top 1 barangay with most number of attendees sa mga isinagawang information education meetings, trainings at iba pang kampanya laban sa HIV/AIDS ang Barangay Banaba West. Habang ang Sorosoro Ibaba naman ang ginawaran ng pagkilala bilang barangay with the highest number of HIV screening tests done. Ipinagkaloob kay Sorosoro Ibaba SK Chairperson Ian Meldwin Dimaano ang karangalan bilang Most Active SK Chairperson of the Year. At kay Punong Barangay Jerry Bagsit ang Most Active Chairperson of the Year. Ipinaaabot ni STI HIV Program Manager Dr. Allen Santos ang kasiyahan at pasasalamat sa pakikiisa at pakikipagtuwang ng mga nabanggit na grupo. Lalo't higit sa suporta ni na Congressman Marvy Marino at ni Local AIDS Council Chairperson Mayor Beverly D. Macuja. Gayun din kay City Health Officer Dr. Rose Barion dahil sa mahusay na paggabay at tiwala nito sa kanila. Hangad niya ang patuloy na suporta ng lahat para mawala ang stigma at diskriminasyon sa mga HIV/AIDS patients, gayon din upang maiangat ang kanilang accessibility and quality health services. Mula sa ulat ni Marie Villena Luwalhati, Vanessa April Villena reporting para sa Palakat Weekend News. Nakiisang 20 kandidata na binibining lungsod ng Batangas 2025 sa cleanup at replanting activity ng Cultural Affairs Committee sa Eco Park na matatagpuan sa dating open dump site sa Barangay Tingalabak noong December 6. Narito ang report. Layunin ng naturang gawain na naisagawa katuwang ang City Environment and Natural Resources Office na mas maitaas pa ang kamalayan ng komunidad sa pangmatagalang benepisyo ng pagtatanim ng puno. Hangad din ito na magkaroon ng sama-samang pagkilos upang mabawasan ang epekto ng climate change at maisulong ang pangangalaga ng kalikasan. Nagtanim sila ng 20 sapling na balitbitan at siyar
upang mas makatulong sa environmental sustainability at magkaroon ng proteksyon sa pamamagitan ng rehabilitasyon. Nagsagawa din ang mga kandidata ng Bokashi Ball throwing sa Kalumpang River kung saan may 100 Bokashi balls ang inihagi sa naturang ilog. Ang teknolohiyang ito ay mula sa organic material sa Japan na nakatutulong sa pagpapabuti ng kalidad ng tubig sa mga ilog, lawa at kanal. Pinipigilan nito ang paglago ng algae at pagkalat ng bakterya at inaalis ang mga dumi sa tubig hanggang sa ito ay maging malinaw at malinis. Para sa Palakat Weekend News, kasama si Elmer Saraspe, Liza Perez de los Reyes reporting. May 63 civil society organizations sa lungsod ang dumalo sa kauna-unahang CSO Day kasabay ng 2nd Batangas City's People's Council BCPC Annual General Membership Assembly noong December 3. May 63 civil society organizations sa lungsod ang dumalo sa kauna-unahang CSO Day kasabay ng 2nd Batangas City People's Council Annual General Membership Assembly noong December 3. Sa naturang CSO Day, sinabi ni Mayor Beverly de Macuha na mahalaga ang patuloy na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at mga CSO upang mapalakas ang good governance at citizen-centered participation. Ang aktibong partisipasyon aniya ng mga CSO sa proseso ng pagbabalangkas ng mga ordinansa at mga committee hearings ay may malaking papel sa pagpapabuti ng mga desisyon ng lokal na pamahalaan. Idinagdag pa niya na ang suporta ng mga CSO sa review ng feedbacking system ng lungsod ay nakatulong upang mapaigting ang integrated approach sa pagmonitor at pagtugon sa pangangailangan ng komunidad. Matatandaan ang BCPC, ang kauna-unahang Organized People's Council sa lalawigan na naglalayong paigtingin ang partisipasyon ng mamamayan sa mga gawaing pangkomunidad at pangpamahalaan. May 82 CSO members ang BCPC sa kasalukuyan na kumakatawan 17 sectors sa lungsod. Binigyang diin din ni CPDO CSO Desk Officer Karina Kalingasan ang kahalagahan ng volunteerism ng CSOs na nagpapakita ng malasakit ng mga Batanggenyo sa pagpapabuti ng kanilang komunidad. Ginawa rin ng special awards at recognition ng ilang mga natatanging CSO na nagpakita ng mga natatanging kontribusyon sa kanilang mga komunidad. Para sa Palakat Weekend News, kasama si Ivan Barza, Angel Varona nag-uulat. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang paalala. Pinarangalan ang top-performing employees ng pamahalaang lungsod para sa taong 2023 sa selebrasyon ng Employees Day noong December 13. Ang mga nagwagi ay sina Nida Marasigan ng City Agriculture Office para sa first level o rank and file employee at si Eva Mercado ng Nutrition Division ng City Health Office para sa second level o supervisory position. Kapwa sila tumanggap ng premyong 60,000 pesos. Ang mga ito ay dumaan sa panayam at masusing deliberasyon ng Program on Awards and Incentives for Service Excellence o PRAISE Committee upang masiguro ang kanilang sipag at katapatan sa pagtupad sa kanilang tungkulin.
Nagkamit naman ng 20,000 pesos ang ibang finalists kung saan ang 5,000 pesos ay mula kay Congressman Marvin Marino. Bago simulan ng selebrasyon, isang misa pasasalamat ang isinagawa sa pangunguna ni Father Juan Carlos Coloso. Mala Enchanted Kingdom ang tema ng pagdiriwang ngayong taon kung saan lubos na nag-enjoy ang mga empleyado sa Ferris wheel ride. Mayroon ding manual at e-go-kart, arcade, inflatable slides, game booth, soccer darts, color game at bull ride. Pinilahan din ng mga street food tulad ng taho, kwek-kwek, french fries, scramble, hot dogs at mixed balls. Exciting din ang raffle kung saan kabilang sa mga major prizes ang appliances at cash prize na 50,000 pesos. Nakiisa sa Employees Day sina Mayor Beverly D. Macuja, Congressman Marvin Marino, Vice Mayor Eliza Cruz at ang buong Team EBD. Para sa Palakat Weekend News kasama si Jerson Sanchez, Rona Andaya Contreras, reporting. At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng Palakat Weekend News. Ako po si Alvin Remo. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat.